Dali, ito na yung pag-uusapan muna natin. Morning sa ating lahat. Ayan na nga po, personal na ang banat ng DDS. May vlogger, may politiko na personal na. Alam mo, kahit bawiin mo, pag sinabi mo na, yung damage nandudo na. Ayan, papangalanan natin yan. Duterte or supporters yan. Personal na ang banat ng DDS. Ayan, Vice President Sara. Hindi seryoso. Mga congressman, nabahala. Kasi yung mga statement Sara ng press conference isang araw, patawa-tawa pa at parang nagpapakwela pa sa kabila ng impeach na siya. Roel Castillo. Salamat po. Good morning. Thank you. Ayan So, ito yung nakakabahala. Alam mo nyo kung sino yung namersonal pero hindi ko na babanggitin kasi hindi ko maganda Hindi ko na, pero mapakilala ko sa inyo itong personal na banat. Merong 2 o 3 vlogger yata identifies Duterte, ang banat ay personal din. Ang kanilang pinipersonal, ito hong, alam mo, wala naman taong gusto magkaganyan. Wala naman taong gustong magkaroon ng sakit. Stroke survivor Na-stroke siya. Pero pinipersonal ninyo si Congressman Sindanya. Si Congressman Sindanya dahil pro-impeachment, dahil yan po may problema yung kanyang sarili. Dahil na-stroke. Ano ba? Pag na-stroke ka, di ba may something? Pwedeng mahirap kang maglakad, mahirap kang magsalita, pwede yung kamay mo, paa mo, hindi mo may galaw, pwede yung mukha mo, nag-iba. Abay, pinipersonal nila. Anong kinalaman naman ng personal na buhay ng Congressman Sindanya? Sindanya, tungkol dyan sa impeachment? Wala yan Ang pinag-uusapan dito, yung mga posibleng violation, paglabag sa batas ni Sara Duterte. At yan ay impeachable official. Kaya in-impeach siya. Bakit nyo pipersonalin? Akala mo naman napakagwapo ninyo. Akala mo nyo napakatitino nyo. Mga DDS. Ayaw ko ng pangalanan. Sisikat pa kayo. Hindi ko naman ibababa ang level ko sa inyo. Tinatalakay ko lang. Kaya hindi ko napapangalanan. Mga DDS vlogger ang namersonal dito sa stroke survivor. Na-stroke na yung tao. Pasalamat nga tayo. Ganun lang nangyari sa kanya Bakit yung pinipersonal? Pati naman itong si Senador Bato de la Rosa, grabe din itong mamang ito. Senador, dating PNP chief, ganyan. Manuntok, ilan na ba itong congressman gustong sapakin ito si Bato? Talagang masyado itong, ito si Bato de la Rosa, masyadong abusado na. Masyadong physical lagi ang gusto. Di ba si Congressman Fernandez, gusto rin niya sapakin. Meron pang isang congressman pinagbantaan niya. Yung sa Quadcom, ito naman. Congressman Sindanya, gusto niya sapakin para daw maging parehas yung mukha. Na-stroke nga yung mama kaya nagkaganon Pero alam ba ninyo, mayroong development yan. Talaga ito si De La Rosa, pasintabi ka na senador, hindi ka nag-iisip, alam mong bawal yun At saka malayo sa level mo yan, senador ka, bakit ka na may personal? At sasapakin mo yung mukha ng may mukha para daw maging pantay. Na-stroke nga kaya hindi pantay Ngayon, binanatang ka sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo ng mga taong matitino. Binanatang ka kasi wala sa lugar ang batikos mo dahil personal ang issue. Ang impeachment ay merong ebidensya. Merong pinanghuhugutan. Kaya na-impeach si Sara. Bakit yung nag-i-endorse ng impeachment? Pinersonal mo. So ngayon, sabi ni Bato, sorry, nahingi ng public apology kasi nga daw binanatan daw siya ng mga mamamayan sa Visayas, Mindanao. Naku, Senador Bato, hindi lang sa Visayas, Mindanao binabanatan ka sa buong mundo. Napaka-Pilipinong matitino. Hindi nagustuhan yung sinabi mo. At kahit nabawiin mo yan araw-araw, kahit lumuhod ka pa kay Congressman Sindanya, kahit lumuhod ka pa sa kanya, nandun na yung damage. Nandun na yung pagkatao mo. Nasira ka na. Kasi pinerson mo yung taong stroke survivor. Na-stroke yung mama, kaya gano'n ang mukha. Kaya nagkagano'n. Wala nakagusto na, tapos pe-personal ninyo. Sasapakin mo pa. Sasapakin mo isang congressman, kawalan ng parliamentary courtesy. Kawalan ng respeto ng senador sa congressman. Kawalan ng respeto ng isang senador sa mamamayang Pilipino. Kabastusan yan, Mr. Senador, sa totoo lang. Kaya sabi ko, kahit mag-sorry ka, kaibigan mo ako, kilala mo ako, kilala kita, kahit mag-sorry ka doon sa tao, yung damage nandun pa rin kasi pinersonal mo na. Walang kakwenta-kwentang argumento yung pamimersonal. Huwag kang gumaya doon sa mga vlogger nyo. Dahil yung mga vlogger na yun, wala namang alam yung mga yan kung di mamersonal Wala namang ibang issue yung mga yan Fake news at personal.
personal na atake at fake news kasi wala naman silang argumento, wala silang materyales. After views, pera lang ang habol ng mga yan. Pero yung malasakit sa tao at sa bayan, respeto sa kapwa, wala yan. Eh bakit ginaya mo pa, senador ka? Ayan, kaya hindi ko pinalampas ito. Kasi nag-sorry na siya. Naku, baliwala yung sorry mo. Kasi hindi na makakalimutan ng tao ang pagiging, may pagkabastos ka, may pagkabarandbabo, kang senador. Hindi yan makakatulong sa iyo eleksyon. Lahat ng Pilipino na butante na nakaalam ng personal ng batikos, malamang makakalimutan ka na sa May national election. Paano mo iboboto yung ganyan, senador? Na may personal. Mananapak. Hindi lang personal kung ano, gusto pang sapakin eh. Kasi pag nakita daw niya yung congressman, sasapakin niya para maging parehas ang mukha. Eh hindi mo alam, survivor yon. Stroke survivor. Ano kaya ba to? Kung ikaw yung, ayaw naman sana. Ayaw ko nang sabihin niya ituloy. Alam niyo ang tao, pag may sakit, wala man sakit, ano man ang kalagayan, irrespeto. Ang gumagawa ng pamimersonal ay yung walang argumento. Yung mababaw ang kaligayahan, mababaw ang pagkatao, walang pagkatao. Parang hindi nag-aral kayo. Katulad ng mga ilang DDS, vlogger, walang ginawa. Kung hindi pambabastos at panlalait dito sa mga taong ginagawa ang kailang karapatan. Ako, masaludo pa ako kay Congressman Sindanya kaysa sa inyo. Kasi itong congressman ito, tinataya ang kanilang pagkatao at buhay para ma-impeach si Sara. Kasi sa tingin niya, betrayal of public trust ang ginawa ni Sara Duterte. Tapos ngayon, pipersonalin niyo. Wow kayo! Tinamaan kayo ng magaling na buhay. Sabi nga nila, hey, kakaiba kayo ha? Ganyan na po kayong kababa. Ganyan ang kababa ang inyong kalagayan. Kayo yung laging fake nyo, sabi nyo may bayaran, may bayaran. Wala naman kayo napatunayan. 2 taon kalahati na kayo nagsasabing may bayaran. Wala namang katotohanan. Sasabihin nyo, mga vlogger, bayaran. Ang mga nasa gobyerno, kurap. Ganito, ganito. Pati kongreso, kurap. Wala naman kayo napatunayan. Kaya nga yung gumawa ng fake, edited na picture na mayroong pera doon sa meeting ng mga congressman, ipapatawag na kongreso kasi fake news. Diniscover na double check na ng Congress, fake news talaga yun, walang ganon. So again, galing sa DDS. Sila yung gumagawa ng kalokohan, sila yung gumagawa ng kababawan. Kaya nga, ewan ko ba't sila pinapanood pa ng mga taong matitino. O baka naman yung mga nanonood sa kanila, ewan ko sa kanila kung bakit naniniwala pa sa kanila. Ayan po. Samantala, okay, sa ibang issue natin, ito nga Vice President Sara Duterte, hindi raw seryoso, sabi ng mga congressman. Nabahala siya dun sa mga sagot ng congressman. Nung Vice President, dun sa press conference, sino ba naman yan? Ito, patawa-tawa pa, tapos parang bang nagbibiro pa, at dinidinay pa na wala daw hong nananakot, nagbabanta sa buhay ng Pangulo. Siya yung gumawa nun, dinidinay na. Anyway, narito yung report tungkol dyan. Pakinggan natin kung makukuha natin. Kasi yung mga congressman may karapatan po mag-react. Kasi sila po ay House of the People. Sila po ay congressman ng mga mamayang ng buong bansa at higit sa lahat sila yung signatory at endorsement ng impeachment, pagtalsik, pinatalsik si Sara Duterte. Ito po ang reaksyon nila sa report ng PTV po at pakinggan natin ito. Save the Philippines, yes, we agree. God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. At mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God save the Philippines, ilang beses nga na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi nga niya na-save ang mga mangisda sa West Philippine Sea. So, wala siyang karapatang magsabi at mag-invoke ng God save the Philippines. Dahil sa madaming pagkakataon, she failed to save the Philippines. Ito ang naging tugon ni ang Bayan Party List Representative Percy Sandanya sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na sana'y iligtas ng Diyos ang bansa matapos siyang ma-impeach ng Kamara. Ayon kay Sandanya, imbes na humiling sa Diyos, dapat ay magpaliwanag muna si VP Sara ukol sa mabibigat na isyong ibinabato sa kanya. May hirit din ang mambabatas ukol sa banat ni VP Sara na mas masakit pa umanong maiwan ng partner kaysa sa impeachment. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Yung kanyang statement na sinabi niya mas masakit maiwanan ng jowa kaysa ma-impeach, pinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan
Ang grupong Yankees binatikos din ang umunoy pagmamaliit ng Vice Presidente sa impeachment. Hindi nila nagustuhan ang umunoy pag-iwas ni VP Sara sa pagsagot sa matitinding akusasyon laban sa kanya. Gate pa ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, tila nabubuhay sa ibang dimensyon ang Vice Presidente. Mariin din pinuna ng Makabayan Black ang umunoy hindi maayos na pagsagot ni VP Sara sa mahalagang usapin. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Sparvers, may basihan at walang kapalit na anumang halaga ang naging pagsuporta nila sa pag-impeach kay Vice President Duterte. Halos 80% ng Kamara ang sumang-ayon dito, kaya't sumasalamin talaga anya ito ng boses ng taong bayan. Nagkaroon po ng consultation ng mga political parties, no? Sila po ay nabigyan ng kopya itong complaint na ito, pinag-aralan, inanalyze po nila at pumiro po ang ibang mga membro na sumang-ayon po dito. At wala hong kapalit dito. Ito, ang issue po dito ay transparency, accountability, at saka rule of law. No? Yun ang ating dito. Kailangan magkaroon din tayo ng paninindigan na magkaroon ng hustisya. Yeah, no? Sa gitna naman ng mga issue ukol sa impeachment, sinabi ng mga kongresista na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga magiging pagdinig hinggil sa iba pang usapin kahit naka-session break. Yeah, no? So, napakalinaw po ng mga paliwanag. Ayan, no? Ano yung sasabi ni Congressman Sindenya na jowa, ibig sabihin, kasi sinabi ni Sara, mas masakit daw ma-impeach kaysa sa mawala ng girlfriend o boyfriend. Ito may mga gano'n, no? Bakit kailangan niya sabihin pa yun? Di ba? Kinukumpara niya sa pakikipagrelasyon lang. Yung impeachment, yung pagpapatalsis sa kanya, betrayal of public trust, graft in corruption, at pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at the Speaker of the House. Meron pang issue dyan na ill-gotten wealth, di umano yung mga tagong yaman, bilyon-bilyon kayamanan, sabi ni Senador Trillanes. Yan po yung mga issue eh. Napakaseryoso ng usapin. Pangalawang Pangulo ng Bansa, pinag-uusapan sa buong mundo na siya ay na-impeach sa mga seryosong usapin. Seryosong akusasyon at paratang betrayal of public trust. Tapos ang sagot niya ganon. Mas masakit pa raw kaysa mawala ng jowa nga, sabihin, boyfriend o girlfriend. At patawa-tawa pa nga siya. Ayan ho. Hindi ko nga alam ewan ko kung paano di-describe. Kasi pag nag-describe pa ako, baka magiging personal. Ayaw ko naman ng ganon. Medyo kakaiba. Kakaiba yung kanyang galaw. Parang naniniwala na ako sa sinasabi ng iba. Malayo yung kanyang pagkatao at kanyang ginagawa at sinasabi sa kanyang posisyon bilang Vice President. Napakataas na opisina ng Vice President. Next in line. Sunod na sa Pangulo yan eh. Kaya naman po, magpanood ka sa lahat ng international news nitong nakaraang ilang araw. Siya ang laman ng mga balita dito sa ASEAN. Na ibinabalita, Vice President, Philippine Vice President impeached dahil sa betrayal of public trust. Sa ibang bansa yung mga ganyan, nagre-resign. Sa ibang bansa yung mga ganyan, kung ano pang gustong gawin, pero siya hindi. Pero dapat huwag siya mag-resign. Umarap siya dun sa trial para malaman natin. At yun naman ang pagkakataon, kanyang maipagtanggol ang kanyang sarili. Tingnan natin kung kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi pwede sa impeachment trial ang katulad ng kanyang ginawa sa mga public hearing sa Kongreso. Na siya ang nagdidikta, siya ang masusunod, darating siya o hindi, siya ang masusunod. Hindi. Kung ayaw niyang dumating doon sa impeachment trial, hindi siya kailangan doon. Pero kung dadalo siya, ihaharap siya ron. Kasi ang kailangan doon, ibigay siya. Ang kailangan doon, pagpapatunay. Kaya nga babaguhin ng Senado ang rule ng impeachment court para hindi na masyadong mahaba. Para ang gusto nga ng Senado, hindi na kailangan si Sara humarap. Yung mga testigo at abogado na lang. Kung ayaw niyong humarap, kundi. Kung harap siya, okay lang din. So, parang may mga ganyang option sila. Kasi pag humarap naman, baka humaba pa. Ayan po. So, kakaiba talaga eh. Huwag kayong magsawa sa isyong ito. Mahaba po ito. Matagal pong pag-uusapan ito. Itong impeachment na ito kasi first time na mangyari sa pangalawang Pangulo. At kaya naman tinuluyan siya. At kaya nga siya ay karapat dapat ma-impeach. Sabi ng mga congressman na ngayon ni 250, 240, 250, 80% na ng mga congressman nagniniwalang dapat siyang ma-impeach kasi kawalan ng respeto sa mga institusyon, especially sa Kongreso, sa Malacanang.
Dahil yung kanyang mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo, House Speaker at First Lady. Yan po yung napakabigat. Kaya nga balikan ko lang, yung mga kailang supporters na may personal na lang, kasi wala na nga argumento, hindi lang may pagtanggol sa tamang proseso. Ang kailang magagawa dyan, rally na lang, press conference, pagbatikos, ano, ngayon meron pa silang ginagawa ngayon, kakasuhan daw si Speaker, di kasuhan nyo. Wala akong pakialam dyan. Kasuhan nyo, kung sa tingin nyo dapat kasuhan. Kaya lang, ang problema, yung press conference yung mga abogado ng isang araw, kakasuhan daw nila, pero naghahanap pa sila ng ebidensya. Ano yun? Nauna pa yung announcement ng kaso, wala pa pala kayong ebidensya. Nananawagan pa sa media na ilabas daw yung ebidensya tungkol dun sa di umano ay insertion. Alam niyo yung insertion sa budget, pag napirmahan ng Pangulo, legal na yon. Pag binito ng Pangulo, walang insertion. Pero pagka nasama yan sa pinirmahan, legal. Kasi lahat ng nakapaloob sa proposed bill at naging batas after pirmahan ng Pangulo, lahat yun under the law na. O anong bawal doon? Kaya ngayon, natatawa ko sa mga abogado, dating Speaker Pantaleon Alvarez at saka mga abogado nag-press con. Kakasuhan daw nila si Speaker pero wala pa raw ebidensya, kailangan daw ilabas ng media yung totoo tungkol dun sa insertion. Hindi nyo naintindihan? Di ba? Hindi nyo naintindihan na pag ang isang batas pinirmahan, batas na yun. Isang proposed bill, pag pinirmahan, batas na. So yung insertion, kung ano man ang inyong tingin dyan, legal na yun kasi napirmahan. Kung wala namang insertion dahil di binito, di wala. O di ibig sabihin, gusto nyo magpile ng kaso, wala naman pala kayong ebidensya. Paano yun? Ano ba yung mga galaw na gan? Anyway, so dinadivert nila ang issue kasi wala ho talaga silang pangontra dito sa impeachment. Kasi si Sara, impeached na sa Congress. Hindi na mabubura yun. Sa Senado, pagpapatalsik na lang. Magkaiba yan eh. In-impeach siya sa Kongreso, on record. Sa Senado, trial, para malaman kung kailangan siyang patalsikin o hindi. Pero ang record yan, impeached na si Sara. Wala na silang magagawa doon. Mag-rally kayo na mag-rally, impeached na si Sara. Mag-rally kayo na mag-rally, isasalang na sa trial si Sara kasi meron siyang problema. Ganun po yun. So dahil nga po sa wala na silang argumento, wala na silang magawa kung hindi mamersonal. Pati yung biktima ng hindi na niya gusto na stroke survivor, pinipersona nila. The Filipino, thank you, salamat po, salamat, thank you. Di ba? Yun eh. Okay, Estrelita, Star, Hirose, thank you, salamat. Okay, anong ibig sabihin nun? Di ba? Pag na-personal, anumang organization o anumang opisina or pribado o pampubliko o anumang pagkatao nyo, pag na-personal kayo, bababang level yan. Yan ay kababawan. Yan ay kawalanan ng respeto. Yan ay hindi na po tama. Dahil ang personal na issue, away. Ang personal na argumento, yan ay walang kabutihan. Hindi yan galaw ng mga professional. Galaw yan ng mga unprofessional. Galaw yan ng mga walang alam. Galaw yan ng mga makapagbatikos lang. After views lang yung mga vlogger. Kaya nga si Senador Bato nagsalita ng sasapakin niya yung congressman. Ay akala niya maganda yun. O di laglag siya ngayon. Yung mga butante hindi na siya iboboto. Abay walang ginawa siya kung hindi magbantang manapak. Pangatlo na yata ang congressman yan ang gusto niya sapakin eh. Iniimbitahan siya para magsalita sa mga investigasyon, ayaw dumalo. Ngayon gusto niyang sapakin. Gusto niyang manakit. Saan ka naman nakakita ng gano'n? Human rights violation yan ba to? Baka hindi mo alam. Deny ka ng deny na wala kang kinalaman sa human rights violation sa Tokang Double Barrel Campaign. Ito ang ginagawa mo ngayon. Puro pagpabanta ng pananakit. Di ba human rights violation yan? Sipin mo, congressman, sasapakin mo lang. Elected yung mga yan, party list at saka district congressman. Yan ang mga yan House of the People. Kinatawaan ng mamamayan sa distrito at ng kongreso, tapos sasapakin mo lang, sino ka? Di ba? Ganyang kababaw na, Senador. Bakit po, meron ka bang political advisor o media advisor? Kung yan advice sa'yo ng mga tao mo, inihuhulog ka, hindi nakakatulong, sibakin mo na yan ba to? Sibakin mo na yung mga nag-a-advise sa'yo ng ganyan kasi hindi yan magandang halimbawa. Hindi ka iboboto ng mamamayan kung ikaw ay mananapak. Hindi ka iboboto ng mamamayan kung ganyang kababaw, ganyan ang personal ang iyong atake sa issue na lehitimo. Sumagot kayo sa lehitimong issue. Okay? Yan po ang ating pinag-uusapan. Okay? Ano pang iba natin mga balita? Talaga lang, no? Ayan, no? Eto, naku, meron ng isang congressman, si Congressman Joel Choa pala ito ng Maynila.
Siya po ay chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability, o mas kilalang Blue Ribbon Committee. Meron na siyang pahapyaw na sinasabi dapat daw mag-inhibit yung mga pro-Duterte senador sa trial. Ako, naloko na, identify na yan kung sino, alam na natin yan, ayaw ng pangalanan. Dapat daw mag-inhibit yung maiingay na senador na pro-Duterte yan sa impeachment trial kasi hindi na ho sila neutral, sila one-sided na. Sila po ay wala pa yung ebidensya, wala pa yung trial, pro-Sara na, kaya dapat daw mag-inhibit sila. Ayan, alam na natin yan. Kung di ako nakakamali, 5 na yata yung maiingay na yan eh. Hindi ko maintindihan, pati si Amy Marcos nasama dyan sa ingay na yan. Kasi sabi niya kahit siya mag-isa, Duterte siya. Ayaw din niya ng gulo, ayaw din niya ng rally, ayaw din ng impeachment, ayaw ng ICC. Lahat ayaw. Ayaw ni Amy ng rule of law. Gusto niya palipas-lipas na lang. Ay di ba yung impeachment, rule of law? Yung ICC, rule of law. Di ba? Yung mga rally ay part ng demokrasya. Di ba? Yung gulo, ayan, ano yan, yung panggugulo, ayan, na speculation lang yan. O lahat yun ayaw ni Amy Marcos. So ayaw niya ng rule of law. Gusto niyang pagtakpan. Ayaw ng impeachment, ayaw ng ICC, ayaw ng rally, ayaw ng kaguluhan, lahat puro ayaw eh. Anong gusto mo? Walang gobyerno, walang batas. Ikaw naman, Amy, isa ka pa eh. Natatawa ko sa iyo. Kala mo makukuha mo ang mga tao sa ganyang paliwanag. Para sa akin, yung ganyan, palusot na mababaw. Rule of law ang pinapairal, ayaw mo. Sabi ng kapatid mo na Pangulo ng Bansa, rule of law. Pag may ebidensya, dalhin sa korte. Pairali ng batas, impeachment process, under the law. Bakit ayaw mo? Di ba? So obvious, gusto mo lang, huwag mag-trial. Huwag ma-impeach si Sara. Yun lang yun. So isa ka sa dapat mag-inhibit siguro at yung iba pa mga senador yan. Si Congressman Joel Chua, isa ko sa mga private, isa ko sa mga, hindi, sorry, private, isa ko sa mga prosecutor. Isa ko sa mga ni-appoint na prosecutor. Ayan ha. So ayan, ang mga iso ngayon. Mga congressman, nakabahala sa malabnaw, mababaw at hindi seryosong pahayag ni Sara Duterte doon sa press conference ng isang araw. Bato de la Rosa at mga DDS na personal na, wala nang argumentong matino. At yun nga, mga prosecutor dapat daw po ay, sabi ng prosecutor na si Chua, dapat nga po yung mga pro-Duterte na maingay ngayon sa media, kung ano ng mga sinasabi, dapat daw po ay mag-inhibit kayo. Rule of law ang dapat umiral. Impeachment process under 1987 Constitution. Yung ayaw ng impeachment, yung pro-Duterte, yung pro-Duterte, ayaw ng impeachment, huwag nating iboto yan sa eleksyon. Kaya nga mahalaga, sana before election ay mag-trial, pero mukhang malabo raw. Okay? At ngayon pa lang, alam naman natin sa June, before o after election at trial, huwag na nating iboto ang mga identify na pro-Duterte. Kasi yung mga pro-Duterte, hindi yan magiging neutral. Yan ay nakatingin sa acquittal, hindi nakatingin sa ebidensya, hindi nakatingin sa by trial of public trust, hindi nakatingin sa graft and corruption, hindi nakatingin sa panunuhol, pagmumura, pagbabantang pagpatay, at saka yung mga ill-gotten wealth na nakapaloob dyan sa impeachment na yan. So, paano mo iboboto yung mga yan? One-sided. Okay? Yung magtatrabaho sa trial, yan ang iboto natin this coming election, kung bago mag-election, magta-trial, o after election, magta-trial, yung susunod na election sa 2028, iboto natin yung mga senador na maninindigan para sa kapakanan ng taong bayan na naghahanap ng hustisya, naghahanap ng katarungan para sa mga inapi. Tinanggalan ng kawalan ng respeto sa Office of the President, sa pamilyang Marcos, at kanino pang mga kanilang nilait, pinersonal, pinagbantaan, at higit sa lahat ay yung pera ng bayan na hindi may paliwanag until now. So yan po ang vlog nitong si Sir Mike Abe at sa kanyang Mike Abe Opinions at Mike MA Pinoy TV YouTube channel. Paki-subscribe niyo po muna, paki-comment niyo po muna si Sir Mike Abe at maraming salamat sa kanyang video. So yan nga po ang tirada ng mga DDS. Actually, hindi lang naman si Bato ang bumabanat ng personal, pati ang kanyang mga yung mga vlogger na kumakampi sa mga DDS po. Sila po talaga, personal po talaga ang banat. Nakikita naman natin, matagal na po yan. Kasi
kaya personal ang kanilang banat, wala silang maisasagot na maayos doon sa katulad na lang nun kay Sendanya, nagsalita siya patungkol sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ano yung sinagot ni Bato? Susuntukin daw. Diba? Ngiwi ang muka. O. Ngayon, yun ang kumakatawan, yun ang pinaka DDS eh. Kapag nagsalita ang isang pro-administration o kaya ang ating Pangulong Bongbong Marcos na lang o kaya ang ating House Speaker, personal ang banat nila, personal kagad. Diba? Ganyan po talaga ang mga DDS. Kasi nga po, wala silang hawak na katotohanan laban sa kung ano ang mga ibinibigay na facts lamang ng mga nasa administrasyon or pro-admin. Ilang beses na nating nakita na katulad nun, kahit si Sara Duterte, nasa Congress hearing, di ba? Patungkol sa kanyang usapin sa kanyang budget, ano ang ibinanat niya kay Franz Castro? Di ba? Personal. Out of context. Wala sa pinag-uusapan, hindi kasama sa pinag-uusapan. 'Di ba? Ganyan po ang DDS o ganyan ang buong grupo ni Digong. 'Di ba? Kasi yan ang yan ang style nila eh. Yan ang kumbaga legacy sa paninira ng mga DDS. Kahit nung panahon pa na nakaupo si Digong, talagang personal na ang kanilang laban. Personal nilang binabanatan ang mga kalaban ng administrasyon ni Digong noon. Kaya nga nakulong itong si Kuya Nino Barsaga nung panahon ni Digong, 'di ba? Kasi nga yun po ang kanilang pinaka panglaban. Kapag binanatan sila ng katotohanan, pe-personalin nila yung tao. 'Di ba? Kaya kung makikita ninyo mga vlogger, puro pamimersonal, hindi po yung issue ang kanilang sinasagot ang kanilang kumbaga pinaglalaban. 'Di ba? Kunwari, may lumabas na issue, ang isasagot ng DDS personal na banat doon sa tao na nagsasalita. Eto nga panahon ng pumutok itong impeachment complaint. Wala namang kinalaman si PBBM dyan. Ngayon, ang sagot ng isang babaeng DDEBs sa post niya, nakakahiya daw dahil ang ating daw Pangulong Bongbong Marcos ay emancipated ba? Sabi, basta parang hindi daw ginalang ni Sandro at ni Martin Romualdez si PBBM dahil bumoto ng yes. Anong connect, 'di ba? Anong connect nung bumoto ng yes yung dalawang kongresista na malapit sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Anong issue doon? Sa totoo nga, yun ay isang pagpapakita lamang na tayo nasa demokrasya na kahit ang anak ni PBBM may sariling desisyon at hindi may impluwensya ng ama niyang presidente. Si Sandro ay anak ng presidente. Ang sabi ng presidente, pag-aaksaya lang ng oras ang impeachment. Pero hindi nakinig si Sandro. Bakit? Mas pinili niyang maging mabuting Pilipino, maging mabuting kongresista, kaysa mabuting anak. Kung titignan nga natin, parang sinuway ni Sandro ang kanyang ama. Pero iyon ay for the good of the Filipino people, para yon sa ating kapakanan at para yon sa ating kabutihan. Diba? Yun ang constitutional duty nitong si Sandro. Yung maipalabas ang katotohanan. So, yun ang ginawa niya. So, lahat po ng banat ng mga DDEBs hanggang personal na lang.
kahit si Sara Duterte, personal po ang kanyang mga banat. Di ba kung makikita nyo naman, video ni Sara Duterte, minumura si PBBM, minumura si First Lady Lisa Marcos, pati itong si House Speaker Martin Romualdez, pinagbantaan pa nga. Personal. Ganun po sila bumana. Kaya nga, kita nyo, kahit na na-impeach na, sabi ni Sara, mas masakit pa daw sa breakup yung ma-impeach ng Kongreso. Kasi nga, hindi naman siya personal, hindi naman siya kumbaga, hindi naman siya yung sabihin natin na bagay sa trabaho niya or seryoso sa trabaho niya. Wala tayong nakikitang kaseryosohan sa kanyang trabaho. Ginagawa niya lang ito dahil para siyang puppet. Kailangan niyang gawin ito dahil puppet siya. May nagpapakilo sa kanya at merong nagpapaudyok sa kanya para gawin lang ang mga bagay na ito dahil kailangan nila na manatili sa pwesto at kapangyarihan, dahil kapag nangyari yon na nawala sila sa pwesto at kapangyarihan, syempre, ano mangyayari, di ba? Mabubuking lalo ang kanilang mga nagawang kasalanan. Yun lang po yun. So, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.